kay Congressman at Army Reservist Manny Pacquiao nang bumisita siya sa Fort Bonifacio kanina. Ang ilan nga yung matitikas sa sundalo. Ako'y nagkagulo para lang makapagpa-picture sa pambansang kamao. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang commanding general mismo ng Philippine Army si Lieutenant General Arturo Ortiz ang sumalubong sa pambansang kamong si Sarangani Representative Manny Pacquiao sa Fort Bonifacio kanina. Pagdating ni Pacman, agad niyang inikutan ang mga tropa na nasa parade ground. Matapos nito, isang paradang iginawad kay Pacman na may ranggong Senior Master Sergeant sa Philippine Army. Si Pacman ay nagsilbing inspirasyon sa mga kapwa niya sundalo. Kaya nais ni Ortiz na tulad ng pambansang kamao, magkaroon din ng natatanging disiplina sa training at dedikasyon ang bawat sundalo. Gawin natin inspirasyon ang mga tagumpay ng ating pambansang kamao sa pagganap sa ating mga tungkulin bilang mga bawat Pilipino. Taong 2006 na maging miyembro ng Reserve Force ng Army si Pacquiao. Sa kanyang talumpati, muling humingi ng paumanhin si Pacquiao sa anya'y hindi magandang laban kay Sugar Shane Mosley. Takbo lang naman siya ng takbo. Ako naman habol ng habol sa kanya, hindi ko siya maabutan. Gayunman, labis ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagdasal para sa kanya. Asahan ninyo, ang suporta ko ay palaging nasa inyo, especially to the Philippine Army. Maliban sa suporta, ipinangako ni Pacman sa mga kapwa niya sundalo ang magandang laban sa muli nilang paghaharap ng Mexicanong si Juan Manuel Marquez. Kahit sa Nobyembre pa ang laban, excited na raw ang pambansang kamao. Anong gusto mo patunayan ngayon, Sir, kay Marquez, sir? Yung mga sinasabi niya, ipakita natin na hindi totoo yung mga sinasabi. Pagkatapos ng talumpati ni Pacquiao, ang matitikas na sundalo nag-uunahan para magpakuha ng litrato kasama si Pacman. Inirekomenda na rin daw ng Army sa Pangulo ang pagiging Lieutenant Colonel ni Pacman. He has met all the requirements, yung college degree, nabigyan naman siya ng honorary, I think, in someone of a prestigious university. And that is one of the basic requirements, yung college degree. Karangalan natin yun at siyempre dagdag sa achievements natin, malaking karangalan para sa atin at salamat naman sa pagtitiwala. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Chika Minute! Itinanggi ng Temptation Island stars na sina Marian Rivera at Heart Evangelista ang usap-usapang nagkairingan sila dahil sa boyfriend ni Heart na si Daniel Matsunaga. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Nagpatalbogan ng Temptation Island beauties nang bisitahin ng GMA News ang kanilang shooting. Kanya-kanyang klase ang gandang ipinakita ni na Solen Hiusap, Lavi Po, Heart Evangelista at Marian Rivera nang ishoot ang beauty pageant scene ng remake. I'm just so happy nga na nandito kami because nung nag-ramp kami, at first, nung nagre-rehearse kami, nagpapatawa kami na, nag-aaway na kami kung yari. Ibang klase raw ang naging bonding nila lalo na't nag-shooting sila sa maladesyertong parte ng Ilocos. Nag-experience yung lahat we're always in the sand, tapos walang toilet, so parang nasa survivor. Kung mayroon man, hindi nakitaan sina Heart at Maria ng ilangan. Kamakailan kasi nabigyang kulay ang pahayag ng boyfriend ni Heart na si Daniel Matsunaga na gusto niyang makapareha at makadate ang bida ng Amaya. Ayon kay Heart, agad naman daw nilang nilinaw ito sa Twitter bago pa magkaroon ng misunderstanding. Ang sinulat lang nila is sino ang gusto niyang makadate. Sabi niya, sinulat nila Marian. So, natakot siya kay Ding Dong. So, yun lang yun. Retweet. Para kay Marian, isa lang daw itong intriga at hindi raw ito makakaapekto sa pagkakaibigan nila ni Heart. Dito sa amin, sa pagkakaibigan namin, walang talo-talo. Oh my God. Ang kanya ay kanya na. Ang akin lang! Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Up next, Hollywood actor Brad Pitt. Bibisita nga ba sa Pilipinas ngayong June? Malalaman nyo yan mamaya. Mike? Salamat, Pia. Mga kapuso, pinasasamsam na po ng Department of Health sa mga tindahan ang lahat ng produktong inumin at pagkain mula sa Taiwan. Yan ay matapos kumpirmahin na mismong gobyerno ng Taiwan na kontaminado ng mapanganib na kemikal ang ilang produktong galing doon. Nakatutok si Julio Segovia. Pinagtatanggal na sa mga tindahan sa Taiwan ang mga bottled drinks.
3 brand na kasi ng bottled drink ang napaulat na may halong kemikal na DHP o diethylhexyl phthalates. Abot na sa 1 milyong produkto ang pinarekol. Halos 170 kumpanya ang apektado. Kahit bawal, nadiskubre ng Taiwanese government na inihalo ang DHP sa paggawa ng food product bilang cloudy agent o kemikal na mas nagpapaganda sa kalidad ng produkto. Ang DHP ay isang plasticizer o pampalambot ng plastik na ginagamit sa paggawa ng PVC o polyvinyl chloride. Bunso nito, agad pinasamsam ng ating Department of Health sa Food and Drug Administration ang mga Taiwanese food and beverage products sa merkado. Kasama ng sports drinks, fruit juice, soft drinks, tsaa, food powder at food supplement tablets. Huwag niyo munang gagamitin ang mga produktong nabanggit hanggat wala pong sinasabi ang Department of Health o FDA na pwede nang gamitin ang mga produktong ito. Paglilinaw ng DOH, di naman daw nakalalaso ng DHP. May epekto lang ito kung sobrang exposure ng isang tao. Sa long-term effects nito, ito ay isang carcinogenic at may epekto rin sa reproductive system at sa fertility. Aminado ang DOH na hindi kasama sa mga kemikal na sinusuri at binabantayan ng FDA ang DHP. Bukod kasi sa wala raw gamit ang FDA para masuri ito, hindi naman daw talaga ingredient ng mga food product ang DHP. Wala pang opisyal na listahan ng mga brand ng mga banned product na mula Taiwan ng FDA. Kaya nangangapa rin daw sa ngayon ng mga supermarket owner. Nakita sa internet, wala pang direktiba. Dahil follow-up kami ng follow-up. Bago pa ilabas ng FDA ang opisyal na listahan ng mga banned product mula sa Taiwan, kusa nang inalis ng ilang grocery store ang mga Taiwanese products sa estante nila at pansamantala munang inilagay sa mga bodega. Sa supermarket na ito sa Makati, sa warehouse na namin inabutan ng mga Taiwanese product. Pero may mga tindahan nagtanggal na. Yung mga sigurista, ayaw nilang mapahamak eh. Nag-ikot naman ng Ecowaste Coalition sa Chinatown sa Binondo. Hinikayat nila ang mga negosyanteng itigil muna ang pagbebenta ng mga Taiwanese product, lalo na ang mga sinasabing kontaminado ng DHP. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Abangan, Senadora Miriam Defensor Santiago may pinalaya sa pagdinig ng Commission on Appointment. Binabastos mo kami dito eh. Kabuting umuusok sa Ilocos Norte, kinatatakutan ng mga residente? At ang pakikibaka ng babaeng naparalisa nang maaksidente sa isang field trip. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.